Mga tol, hindi pa man humuhupa. Actually, parang 6 na araw o 7 araw pa nga lang. Etong gulo dito sa Middle East, mga tol, nagpapahiwatig na si US President Donald Trump ng kanyang bagong target. May bagong target na naman, mga tol. Pag-usapan natin to, samahan ninyo ako. I'm just a young nigga chillin' on a block. First time I seen ice was a Alright, magandang araw sa inyong lahat mga kapatid. Welcome ulit sa ating bagong video, reaction, review, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. Disclaimer mga kapatid, ang ating pag-uusapan ngayon ay balita mula sa News 5 Everywhere. Tayo ay magbibigay lamang po ng opinion, reaksyon at komentaryo. Again, hindi po ako ang nagbabalita sa inyo. Sabay nating panonoorin. Yan. At sabay din tayong magbibigay ng komento at reaksyon. Ang pinagkaiba lang natin, ako'y naka-video. No? Ito'y disclaimer para sa lahat ng mga nagsasabit, nagko-comment na ako daw ay nagbabalita. Malinaw naman, merong news anchor sa aking gilid at nanonood lamang po ako. Alright, so bigyan natin to dahil ang ulat, may bago daw mga kapatid na target si Trump. Nagsisimula pa lang, 6 na araw, 7 araw pa lang itong nangyayaring kaguluhan dito sa gitnang silangan. Nagpapahiwatig na daw si Trump na isusunod ang Cuba. Ayan nakalagay sa title mga kapatid ko, nakikita ninyo. Sabi rito, Trump, gustong tapusin ang gulo sa Iran. Nagpahiwatig na isusunod ang Cuba. Grabe naman, napakatindi naman mga tol. Meron pa bang lakas ang Amerika mga tol? Napakalaki na ng ginagastos nila dito sa dito sa Middle East. Ayon nga sa ulat mga tol, nasa 900 o sarado na natin 1 billion per day. 1 billion dollars mga tol per day ang nagagastos diyan ng Amerika. Kasi nga, 'di ba yung sa Iran, yung kanilang mga drone na pinapalipad na mga nasa 30,000, 20,000 to 30,000 US dollars lang daw ang halaga nun. While ang kanila namang mga Patriot missile, yung mga pinang-i-intercept nila doon is nagkakahalaga ng mga 3 to 4 million dollars. Napakalaki mga tol. Napakalaking halaga ang nagagastos dito. Dagdag pa ngayon mga kapatid, yung nagbabantang pagtaas ng presyo ng petrolyo. Next week daw mga tol, may mga report magsisimula na, posible daw pumalo ng 80 pesos. Ang presyo ng gasolina. Nako po, syempre, sunod-sunod yan mga tol, yung mga pangunahing bilihin, no? Maapektuhan yun. Anyway, panoorin na lamang natin tong balitang to, samahan ninyo ako. Hindi pa man humuhupa ang gulo sa gitnang silangan, nagpahiwatig na si US President Donald Trump sa kanyang bagong target. Pero tatapusin daw muna ng Amerika ang gulo sa Iran. Tatapusin daw muna ng Amerika. Akala ko isasabay nila eh. Diba? Syempre, kailangan nila mag-replenish. Maraming mga missile lang nabawas sa kanila, no? Sa kanyang bagong target. Pero tatapusin daw muna ng Amerika ang gulo sa Iran. Ng Frontline News Abroad sa report ni Reniel Pawit. Sa pool sa video ang pagsabog ng drone malapit sa isang paaralan sa Azerbaijan. Ito yung ang hirap sa damdamin pag naiisip ko. Yung mga eskwelahan, yung mga estudyante. Nako. Rinig pa ang sigawan ng mga residente. Sa isa pang video Mga tao sanay na lang Kita mo naglalakad na lang sila ng mga residente. Sa isa pang video kita rin ang isa pang drone na bumagsak malapit sa International Airport. Base sa ulat, 4 ang nasaktan sa magkakahiwalay na drone attacks. Ayon sa Azerbaijan officials, mula ito sa Iran, kaya nagbanta silang gaganti. Pero itinanggi ng Iran na inaatake nila ang Azerbaijan dahil hindi raw ito kasama sa kanilang mga target. Ooh. Pero sa kabila niyan, marami na ang nagsilikas sa border ng Azerbaijan at Iran sa takot na madamay. So ganito, sabi ng Iran, ito'y pag-a-analyze batay sa mga report na napapanood natin. Sabi ng Iran, hindi daw nanggagaling sa kanila itong mga drone attack. Ito'y hindi naman daw kasama sa kanilang mga target. So may posibilidad ba, mga tol, o posible ba na merong nagpapanggap na Iran at aatakihin itong bansang to para magalit itong bansang to sa Iran at makisali na sila sa gulo? Sa tingin ninyo mga kapatid, no? Well, yun ay naisip ko lang mga kapatid, no? Kayo, pwede rin kayo magbigay ng inyong komentaryo. Ano sa tingin ninyo?
Dapat bang paniwalaan ng Iran na hindi naman sila kasama sa target namin kaya hindi galing sa amin yan? Posible yon mga tol na merong gustong idamay. Ito halimbawa magpapanggap na Iran, gagamit sila ng mga drone mula sa Iran o kaya lalagyan nila ng flag ng Iran tapos pupuntiryahin nila to, sasabihin, inaatake kayo ng Iran, sumali na kayo, makisali na kayo. Di ba parang ganon mga tol? Pero wag naman sanang ganon, no? Kasi dirty moves na talaga yon, no? Hindi na patas na labanan yon. Sa Bahrain naman, nasunog ang oil refinery roon dahil rin sa Iranian missile. Tinarget din ng Iran ang Israel Embassy roon pero nasanggay ito. Eto, galing ba sa Iran? Hindi, tinarget ang Israel Embassy tapos oil refinery tinarget. Lumiyab din ang Ali Al-Salem Air Base sa Kuwait. Kuwait? Pinuntirya yan ng Iran dahil ginagamit itong base militar ng Amerika. Eto, galing talaga sa Iran. Halos magdamag umalingaw-ngaw ang mga sirena roon. Hudyat na sinasangga ang mga missile na pumapasok sa bansa. Sa West Bank naman, nagmistulang mga bulalakaw ang mga namataang missile. Grabe, Papunta yan sa Israel na target ng Iran. Pero kita rin sa video kung paano ito tirahin pabalik ng Israel. Pero ang mga nakalusot, tumama sa ilang bahay sa Tel Aviv. Naglabas naman ng panibagong video ang Amerika sa ginawa nilang pambobomba sa Iranian drone carrier. Una na rin nilang ipinakita ang pagpapalubog sa Iranian warship na nasa baybayin ng Sri Lanka. Higit 80 ang nasawi riyan. Tumulong ang Sri Lankan government sa pag-recover ng mga nasawi. Ayon sa Israeli Army, 60% ng Iranian missile launcher ang nasira na sa operasyon. 60%. Sabing ganun, 60% ng Iranian missile. Ano ulit? Balikan natin. Nasawi riyan. Tumulong ang Sri Lankan government sa pag-recover ng mga nasawi. Ayon sa Israeli Army, 60% ng Iranian missile launcher ang nasira na sa operasyon. 60% ng Iranian missile launcher ang nasira na sa operasyon. Hindi kaya yun din ang dahilan, no, kung bakit ayon din sa mga ulat, mga tol, mula nung unang bugso, mula nung day 1 hanggang ngayon day 7 na is nag-decline sa almost 90% ang mga missile na pinapakawalan ng Iran. Ibig sabihin kung unang araw 500, sumunod na araw naging 300, 200, 100. Ngayon parang nasa mga 50 na lang ata ang pinapakawalan. Dahil siguro nabawasan na rin yung kanilang mga missile launcher, no? Sa kabila niyan, patuloy nilang binobomba ang Iran. Gayon din ang Lebanon kung nasaan ang militanteng grupong Hezbollah. Magbibigay naman ng tulong ang France sa Lebanese Armed Forces ng armored transport vehicles para sa humanitarian aid. Samantalang tumulong naman ang ilang European countries sa pagsangga ng mga Iranian drone. Kabilang na riyan ang United Kingdom, France at Greece. Sa huling tala, umabot na sa higit 1,000 ang nasawi sa lumalawak na bakbakan ng Grabe. US, Israel at Iran. Si US President Donald Trump naman na isa sa pangunahing nag-utos ng pag-atake sa Iran, iginiit na dapat may papel siya sa pagpili ng susunod na leader ng Iran. Sinabi yan ni Trump sa isang phone interview sa Reuters. Idiniin niya na hindi siya pabor na maging leader ang anak ng nasawing Iranian Supreme Leader. Sa isang interview, sinabi pa ni Trump na gusto na niyang matapos ang sigalot sa Iran. So ang gustong maging leader siguro ni Trump, syempre, yung kakampi sa kanila, di ba? Kasi kung ang papalit na leader is yung anak ni Khamenei, di same lang din yun mga tol, kaaway pa rin nila yun. No? Hindi pa rin matatapos to. Kasi alam nyo, sobrang tagal na nito. Nitong sigalot ng Amerika at saka ng Iran, sa pagkakatanda ko, correct me if I'm wrong, 1979 pa mga tol, mula nung maupo si Khamenei mga tol. Kasi hindi naman, hindi naman daw talaga si Khamenei ang dapat napapalit. No? Baga napagbotohan lang siya. May mga video pa nga kumakalat sa YouTube. Meron kayo makikita ang mga video sa YouTube na ayaw pa nga ni Khamenei. Nakikipagdebate pa nga siya na ayaw niya talagang maging supreme leader kaso wala rin siya magawa kasi parang ipinagpilitan talagang siya yung maupo bilang supreme leader doon. And then, ilang dekada nakalipas, hanggang ngayon, 2026, kung kailan, eto na nga rin yung kanyang huli dahil nga natamaan na na-target siya nitong pag-atake ng Estados Unidos at saka Israel. So yun yung katapusan. So ngayon ang papalit is yung anak niya, ayaw ng US yun, di sila pabor. So parang gusto nilang magkaroon ng papel kung sino yung magiging papalit. Siyempre kung meron mang papalit at para matapos na yung napakatagal na hidwaan na to, is siguro gusto ng Amerika na yung yung
ka-vibes nila, no? Mas magandang sabihin ka-vibes kaysa dun sa kontrolado nila. Mas maganda sabihin siguro ka-vibes nila, kaibigan nila, parang ganun. Dahil meron na siyang sunod na target na bansa Eto na. na gusto na niyang matapos ang sigalot sa Iran. Dahil meron na siyang sunod na target na bansa. But what's happening with Cuba is amazing, and we think that we want to finish this one first. Una nang inatake ng Amerika ang Venezuela bago ang Iran dahil umano sa drug cartel doon. Nagbabalita mula sa front Ayan na mga kapatid, so para sa Cuba, meron ng hint, meron ng pahiwatig mga tol si Trump na sila ang parang gustong isunod. Well, yun ay pahiwatig lang hindi pa kinukumpirma. Ayon yan dito sa balita at ayon nga rito sa title, di ba, nagpahiwatig na si US President Donald Trump. Pero syempre, at kung gusto nilang malagay sa maayos na kalagayan mga tol, kung gusto nilang tapusin na nila dahil sooner or later sila mismo mga tol, ang Amerika is mauubusan din sila ng stockpile nila. Diba? At etong Iran mga tol, mukhang hanggang sa kahuli-hulihan. Kasi syempre mga Shia to mga tol, naniniwala sila dun sa martyrdom kung tawagin, na kapag sila'y nawala makakasama na nila yung mga, tama ba, yung mga banal, kumbaga parang ganon. So hindi talaga sila takot masawi, kumbaga parang ano pa sa kanila yon mga tol, karangalan kung masasawi sila dahil doon sa ipinaglalaban nila. Yun yung advantages nitong Iran mga tol. Talagang hanggang kahuli-hulihan papalag tong mga to. Anyway, bilang mga Pilipino, ano ang inyong masasabi tungkol dito? Comment na lamang kayo sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.